Tignan nyo guys yung ginawa ko sa motor ko. Basta madiskarte ka, magagawan mo ng paraan talaga. Nawara kasi itong higpitan ng tornilyo. Ang ginawa ko, tinalian ko siya ng ribbon. So matibay naman siya. Tines ko na ito, wala na po siyang tumatagas na gasolina dyan. So alam ko po, delikado ito. Tingnan natin yung tambucho kung may lumalabas pang usok. Kung mapapansin nyo, meron pa siyang konting usok dun sa tambucho. So, ang ginawa ko, tinono ko yung karburador. So, kapag ganun kasi, hindi tama yung timpla ng gasolina tsaka ng hangin. So, ayan, pinihit ko yung hangin, niluwagan ko siya, tapos pinihit ko rin yung karburador. Tingnan po ulit natin kung may lalabas na usok. So, paunti-unti tinitimpla natin yan. So, meron pa rin. Ang nangyayari kasi dito sa motor ko, meron po kasing nagpihit nito. So, ang ginawa niya kasi, nakapatay yung motor, tapos pinihit niya yung karburador. So, dapat kasi, pinipihit lang siya nang umaandar yung motor. So, mali. So, anong nangyari? Mali yung timpla. Kaya, nung pag-check ko doon sa tambucho, ang daming lumalabas na usok, tas medyo itim-itim pa siya. So, chinek ko naman yung langis niya, meron pa naman, okay naman yung gasolina, doon lang talaga sa carburetor, mali yung timpla. Tapos, chinek ko yung spark plug ko, sunog siya, kulay itim. So, dapat kasi ang tamang kulay ng spark plug ay yung parang kulay tanso lang. So, ibig sabihin, tama yung timpla ng hangin at timpla ng gasolina. So, ayan, patuloy ko siyang tinitimpla. Yan, adjust. Tapos tingnan po ulit natin yung hanggang sa makuha natin yung tamang timpla. So, paunti-unti. Tapos tingnan ulit natin yung tambucho kung may lumalabas pang usok. So, ayan guys, wala na tayong nakikitang usok. Ibig sabihin, indication niya na tama na po yung timpla ng hangin at ng gasolina natin. Tapos itong motor na to, yung battery pala niya, kasi yung battery nito nilalagyan ng tubig eh. So, ayan, kung napapansin nyo, meron na po siyang ilaw, yung metro, tsaka yung yung sign niya, pati itong signal light meron na rin. So, ang ginawa ko, natuyo na kasi yung battery ng tubig. So, sinalinan ko siya. So, dun sa battery, kailangan hindi po aapaw yung tubig. So, pagkakasalin ko, ayan, working na ulit yung mga ilaw niya, pati yung signal light, pati yung niya, yung, ang tawag dyan, yung beep beep. Ayan, yung beep beep, yung pito. Ang tawag dyan sa English, basta yun na yun. So, working na ulit siya. So, kailangan lang talaga maalam tayo, magbabasa tayo ng manual, tapos mag-research din po tayo kasi ang mahal po kaya magpaayos din ng motor. So, kailangan natin mag-research para at least kahit papaano makatipid po tayo. Pero, may mga pinaayos naman po ako dito, dun sa makina, yung hindi ko talaga kayang gawin. Ayun na rin gusto kong matutunan kasi alam ko na sa carburetor, sa battery, tapos dun sa pagtimpla, sa pagtono, ang gusto ko na matutunan sa loob ng makina, pero hindi ko na rin siguro pag-aaralan yon. So, pag may nangyari sa makina, ipapagawa na lang po natin sa mas marunong. So, alam ko na rin po yung sa brake, sa foot brake, sa gulong, alam ko na rin po. Tapos, i-check natin tong cambio. So, ayan, working siya. Maganda yung pagpapalit ng cambio niya. So, alam niyo ba itong motor ko? Halos 11 years ko na itong gamit. So, nawala na siya ng mga mga play rings. Kasi nawarak yan nung sumemplang ako. Nahulog ako sa bangin. So, mabuti na walang nangyari masama sa akin. Konting galos lang. So, pinagtatanggal ko na siya. Ang importante naman nagagamit pa ito. Napakalaking tulong nito sa trabaho namin. Ito yung ginagamit naming service kapag may pupuntahan kaming mga clients sa buhok. Tapos balik tayo dun
sa karburador. So, hangga't may magagawa pa tayong paraan. So, ganun yung ginawa kong paraan pero alam kong delikado ito. So, kapag nagkaroon na lang po tayo ng sobrang pera ay mapapalitan na natin ito kasi medyo pricey din siya, halos nasa 800 pesos din.